Ah, yung approach kasi ng subject nating evangelism, iniisip hindi ito yung common na pinag-aaralan sa Bible School evangelism. Because kayo, leaders kayo, and then napapansin ko rin maraming pastors ang nanonood sa recording natin. Actually, itong dahil advance kayo dito. So yung mga leaders kayo ng church yung perspective dito is how will we manage the church in a sense na we work as a team. We work as a team in evangelism. Kaya ayan, individual pag lumabas pero collective pag sa loob ng church, yun yung tinitingnan kong perspective dito. Paanong yung church natin na mismo yung image kasi parang branding yan. Alam niyo yung Coca-Cola, sabi nga nila, mas dumating yung umabot yung punto raw na ang Coca-Cola mas famous siya kaysa sa Panginoong Hesus. Challenge nga ng Beatles yan Yung band na Beatles, sinabi nila na may punto raw na mas famous sila kaysa kay Jesus sa mundo. So yan ngayon, wala na. Napaglausan na sila, sikat pa rin si Jesus Christ. Parang ganon. Even yung CWC Shungon, it's a brand yan Anong meron sa community that will attract people? Anong meron sa mga mananampalataya na nasa simbahang ito? Na they come and they join your community. So parang pag-isipan natin yun, na parang ikaw, pag nakakita ka ng Coca-Cola at Pepsi, bakit pupulutin mo yung Coke at hindi yung Pepsi or vice versa? Bakit hindi yung SESO ang kunin mo pag nagbukas ka ng ref sa 7-Eleven? So parang ganun, there is something sa flavor or taste of that na they choose you. And yun yung titingnan natin na maging aware tayo. Kasi minsan, yung sabi nga ni Saint Francis of Assisi, preach if necessary, use words. Minsan kahit yung aura pa lang natin, the way we live is already a message. Akala natin hindi tayo nagpe-preach, pero yung nakikita nila sa buhay natin, message na yon. Message na yon yung what. So, sa session 5, nung last session kasi pinag-aralan natin yung ang biyahe natin sa topic na ito in the Old Testament, tiningnan natin na may evangelism na sa Old Testament. And then we went to New Testament and then the evangelism continued. Yung evangelism nila sa Old Testament ay the good news is that may parating, may magliligtas. And then yung good news sa New Testament, may dumating, may nagligtas sa atin and available yung kaligtasan and we can accept Him and benefit from that. So yun yung dalawang version ng message ng Old Testament and New Testament. Sa Old Testament, nakita natin na ang approach na ginawa ng Panginoon, isinet apart niya ang mga Hudyo na kakaiba sila. And then naa-attract ang mga bansa sa paligid nila kasi dumadaloy ang pagpapala ng Panginoon sa kanila and yun yung nag-a-attract na anong meron sa inyo? Magtatanong sila. And then that would be their point of evangelism to introduce who the Lord to the foreign nation. So parang gano'n naging peak ang Israel nung time ni David and Solomon. And even the Queen of Sheba came to dumating yung Queen of Sheba because marami siyang nababalitaan tungkol sa Israel. And pagdating nga niya doon, na-affirm niya na merong kakaiba sa kanila. The wisdom that they have, the system that they have, their understanding of who God is. And napag-aralan natin na in the end, ang pinuri niya, ang naging direksyon ng pagpupuri niya, yung Diyos ng Israel. So parang ganon. So Israel, ginagamit ng Panginoon yan na magnet. And somehow, we, the church, parang ganon. Anong meron sa atin na ma-attract sila sa atin? Anong meron sa atin na pag nasaksihan nila yon sa community natin, they will praise the Lord. Hindi yung nakilala ka na backslide sila. Grabe. nakilala ka nila, napasok sila sa simbahan nyo tapos natisod sila.
Parang ganun. We be aware of this. Kasi naging ganyan ang Israel rin. Ang Israel ay naging stumbling block. Naging stumbling block ang Israel at one point of their history. So parang ganun. And in the New Testament, pinag-aralan natin yun yung centripetal, it magnets, and then centrifugal, yung descent. Yung New Testament kasi naging centrifugal kasi sending, go into all the world and make disciple, going. So parang yung mindset natin sa New Testament, puro go, go, go. Pero ini-emphasize natin sa klase natin na we need to keep the two. We attract and at the same time we go sa mga nasa malayo. So as a church ngayon, ini-equip natin, parang i-dinidraw dinidraw natin yung sarili natin kasi may hawak rin akong church and pag-iisipan natin na paano na yung church natin ay kaakit-akit na people will be drawn there. Yung Book of Acts, the Lord added to their number. So people are coming. People are coming. So yun yung one. So ang lesson natin ngayon, the art of drawing. The art of drawing. Yung art ng tawag nito, pag-attract ng mga tao patungo sa atin. Patungo sa atin. So upload ko lang yung one. And ano ba to? And show my screen. The art of drawing. Paano tayo mag-excel sa centripetal evangelism? So, yun yung paano na yung CWC Shungwan ay magiging come and see community. Parang mausyoso sila. Sabi nila, sa church raw nilang yan, masarap daw yung kwan. Masarap daw yung ang tawag na niluluto ni Auntie Isabel. Laksa. Masarap raw yung laksa yan. No? So, pagkain lang yung nagdodraw sa kanila. But pagdating nila dyan, may pagkain pa pala na hindi natin alam na deserve it better. The food that nourish even the soul. The understanding of who God is. So, parang ganon. Actually, nung doon sa kabilang church natin, nung hindi pa tayo lumipat dyan sa Shungwan, yung bisita natin noon, nung nag-missions convention tayo na Panggalatok rin, sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko masyadong naiintindihan yung sinasabi niyo kasi malalalim yung Ilocano ninyo. Pero hindi ko alam, Pastor, sa puso ko naiintindihan ko yun. parang yun yung kanya sa puso ko naiintindihan ko kahit hindi naiintindihan ng utak ko. Yun yung sabi niya nung nagkukwentuhan kami nung kumakain. And wala na sa part ko yun. It is the Holy Spirit working sa puso niya. It is the Holy Spirit na nagbibigay ng kaunawaan. So it's not on the part of the preacher na. So the church has meron kasi ang presence of God dyan. Yun yung na pag pumunta, binabalik-balikan. So parang ganon. So tingnan natin itong lesson natin. And bago tayo magpatuloy, hiniling kong mukha tayo at manalangin. Lord, maraming salamat at magpapatuloy na naman kami sa lesson. At Lord, ikaw ang number one na model namin in this centripetal evangelism because you draw people unto you. You bring people from the farthest towards you. Nandun ka lang, Lord, sa Mount Golgotha. You died there, you offered your life, and you draw people towards you because of your love. Lord, tulungan mo kami, Lord, na in our study of evangelism, matutunan namin ang mga principle na ito, Lord, and we become intentional in drawing people towards you, O God. Magagamit namin ang every skill and understanding to enhance our community to draw more people towards you. Bless mong bawat isa sa amin, kahit yung mga makikinig at manonood sa YouTube. Kung palalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede lang kayong kung may mga share nyo. So, ang big idea na pag-uusapan natin ngayon, which is, this is not new, na-discuss natin nung mga una. Itong centripetal evangelism is about becoming the kind of community that naturally draws people in. Yung naturally na pupunta ang mga tao. So
through the authentic beauty of God's people living out His love together. Yung sabi ni John, we love because He first loved. Ano yung meron sa atin na nakakaakit ng ibang tao? So, there are churches na they design everything. They engineer the church para maka-attract. Pero meron rin yung mga church na niwala ka diskarte pero dinadayo ng mga tao. So parang gano'n na. Pauliong Gecho, yung church niya sa the biggest congregation in the world. And cell system yung ginawa niya, cell system na may mga house. Pero isipin mo, they don't care nga about other people. Yung cell system lang nila ang tinututukan nila. But many people from different part of the world are being drawn to them. Bumibisita sa, parang naging museum yung church sila dinarayo ng kwan. Sabi ni Pastor Benny, kasi nakapunta sila doon, ang first mass nila is sabihin mo na ng 5 o'clock. Pag hindi ka raw napunta doon ng around 3 o'clock ng madaling araw, pasensyahan mo na lang, TV na lang ang makikita mo. Dadalhin ka sa isang kwarto at TV na lang nakikita mong nagpe-preach si Pastor Pauliong Gecho. So kung gusto mo sa main hall, aga-agahan mo. So may mga ganun, nakapila na raw sila doon as early as 3 o'clock. Imagine if winter. Pero nandun sila. That's how the church, Yoy the Full Gospel Church, attract people. So ayan. And anong meron doon sa church na yon? So pag-isipan natin yung mga bagay-bagay na iyon. Now, itong concept na ito, hahanguin natin yung biblical model sa John 1:46 to 45 to 46. Ito yung kwento ni Nathaniel, So si Philip kasi una, nakita niya, basahin natin ito. Philip found Nathaniel and told him, "We have found the one Moses wrote in the law." Nakita namin ito. Yung sinasabi ni Moses doon pa lang sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy, yung sinasabi ng mga propeta, nandito na siya. At ang pangalan niya Jesus, kasi sa Old Testament, ang tawag lang sa kanya Messiah, yung anointed one, yung pinili ng Diyos na kwan. Pero nandito siya. Jesus ang pangalan niya, taga Nazaret siya. Anak siya ni Jose. Parang gano'n. So, sabi ni Nathaniel, Nazaret, may maganda bang manggagaling dyan? Imagine mo yung church, may mabuti bang manggagaling ng Pilipinas? Parang gano'n. Ba't ako magsisimba dyan sa kwan? But tingnan nyo na lang si kwan. Mother Victoria, why is she being drawn there in your community? There is something in the community. So tingnan niyo yung strength na yun. So I think one of that is the genuine family concept ng church. And she feels that she belongs. So parang tingnan natin yon na strength na ng church natin dyan sa Hong Kong yon, yung sense of community, but be aware of that and you can enhance it more and be more intentional. Okay? So sabi dito, can anything good come from there? Yung tanong ni Nathaniel. At sabi ni Philip, wala na. Hindi i-debate ni Philip na si Jesus na ito, nakita ko, nagpagaling siya ng kwan. Wala nang sinabi ni Philip. Ang sabi lang ni Philip, come and see. Pumunta ka at saksihan mo. Yun na lang yung sinabi ni Philip. And sometimes, ang dami nating sinasabi tungkol sa Panginoon, doktrina natin, pamphlets natin, ang dami nating abubot. Pero, can we simply say to people and come to Xiongwan? Join our services. Come and see. Come and see. And they will be drawn there and they will keep coming back. Kasi people keep coming back to the Lord. So yon. So, ayan, kung titingnan mo rito, normal ang mga tao, doubters ang mga tao. Anong meron dyan? Yung pastor nga dyan, kunyang rin. Walang natin. Anong meron sa domestic helper? Na, parang ganon. So, mag-argue ang mga tao. Pero, ang simple na sagot niya, come and see. At ang
Ayun yung lagi yung pinagpipray sa church. Na pag pumasok sana ang mga tao sa church, they will see the Lord. They will feel Him. Their needs will be met. Pag nagwo-worship, hinihipo niya sila. Kasi the success of every service is not the preaching, it's when the presence of God appears. So yun yung what? So come and see. So pag may mga kaibigan kayo, for example, si Sister Franz, so, sabi sinasabihan niya ng gospel O sige. Kung na lang sa linggo, punta ka doon. Maglaksa tayo doon. Magbiryani tayo doon. Yayain mo na lang. And the church, pag nandun sila, the Lord will arrest them. So parang ganun yung concept. Come and see concept. The concept of the biblical model na pagbabasihan natin itong centripetal. Okay? So, ayan. Ano yung mga kaakit-akit sa pamilya ng Diyos? Anong kaakit-akit sa community? Ang tema natin sa anniversary is building according to the blueprint of God. So, yun yung what? Ang Panginoon, the Lord is actually building a family. Ito yung blueprint ng Panginoon. The church is the family. This is His family. This is His body. So, we are brothers and sisters of the Lord. We call His Father our Father. And talagang family. Yun lang, minsan, ang church, nagiging religion. Nagiging religion rather than family. Take note, the Lord Jesus Christ did not establish religion. He is building a family. Nung pagka-resurrect niya, tell my brothers and my sisters. Sabi niya. So, ayan. Anong meron sa isang pamilya? So, ayan ang mga dinidesign ng Panginoon is meron sana itong mga to. Natural na to sa ating Filipino So, anong kaaya-aya or kaakit-akit na uri ng pamilya? Hinahanap natin ang community na may malasakit, genuine concern. Diba binabanatan ni James ito? Sa sinulat ni James, concern lang sila sa welfare nung may datong. Pinapaupo sa maayos na upuan yung mga mapapakinabangan nila. Tapos yung mga diyan ka na lang sa tabi. Bigay mo yung upuan. Galit si James doon The malasakit concern, the genuine concern. So yun yung titingnan natin. Do our community have that? Do we have genuine concern? So ayan, in our community dito sa CWC Lamot, hindi ko naman sasabihin na it's a work in progress. It's a work in progress na malayo-layo pa. Pero we are identifying these things na how would newcomers feel this genuine concern? So, yung pagtanggap. Meron bang sense of acceptance doon? Or ramdam mo na sa community may anong tawag nito? May factionism. Di ba binanatan rin ni Paul yan? May Peter faction, may Apollos faction. Binanatan ni Paul yan So, pagtanggap, may acceptance ba or papunta dyan si Pastor Dante si Pastor Dante, tinaksak kasi siya nung kabataan siya. Tapos nung nag-aaral siya ng Bible School, pinagaling ng Panginoon, nung pastor na siya, naligtas yung sumaksak sa kanya. Ang sakit raw ng loob niya Parang gusto niyang pumunta sa impyerno yung sumaksak sa kanya. So, ayun. He really fasted para tanggapin ng Panginoon tanggalin ng Panginoon yung puot sa puso niya. Yung sense of pagtanggap. Pag may mga bisita na dinala doon sa church, mararamdaman kaya nila yung sense of acceptance or na-OP sila? Faithfulness, katapatan sa community, or nagbibirahan sa likuran. So, are we faithful to each other or
So, ayun. Sabi ko nga, we are all work in progress. Pag-aaruga, do we have this nurturing care? But if we build these things, there are more. There are more. Ito lang, 4 lang ang nilagay ko dito. But there are more qualities and values na kailangan nating develop. So, pag pinag-isipan natin, how can those people, mamagnet sila sa community natin, at pag namagnet sila dito, they keep coming back. Laging namamagnet sila. Pag-isipan natin yun. Pag-isipan natin yun. Kasi, hindi pwedeng, community yan family natin yan family. So, hindi pwedeng si pastor lang. Hindi enough, kahit ang gaganda ng message ni Pastora Eva, tapos yung ibang part naman, ang gaganda ng mga line-up ni Sister Rod. Ayun, tapos nagbibirahan naman tayo. Na up gad inyo may na nang iyong umay pa ila sidaan. Kasla dati sakit na akom na kas lakas jay. parang ganon. So imagine si Mother Victoria. May kinakabahan ako pag siya yung humawak ng plato Pag mag-serve siya ng pagkain, yung double honor ba na ganyan yung plato mo talaga. If doon pa lang ramdam mo na yung pagtanggap ramdam mo na yung so parang ganon. Think of the community na hindi lang tayo kumakain ng lunch doon, especially to intentional sana tayo pag may mga bago, hindi lang naman na nagpapanggap ka sa bago, maging totoo sana yun sa community natin. So pag-isipan natin yan. So ayan, yung cultural value natin ng pamilya sa pamilyang Pilipino, evangelistic superpower yan. Evangelistic superpower. So pag yung church ramdam mo na totoong pamilya siya, totoong spiritual family siya, na tutugunan niya yung napakalalim na longing ng puso ng mga Pinoy na belonging, sense of belonging. Especially diyan sa Hong Kong na malayo kayo sa pamilya. Natutuwa ako si Sister Grace ata pangalan na Sister Grace. Yung dinala lang yung asawa ni Pastor Juan. Dinala lang niya noon sa Saturday yun natutuwa ako na lagi ko nakikita na yan. Why did she stayed in our church? Alam ko nung unang punta niya doon, umiiyak siya doon Kinikwento lang niya yung asar na asar siya sa bagong sana hindi na lang ako hindi na lang ako Hong Kong, Singapore na lang sana ako kasi frustration niya sa But tuwang-tuwa ako, nakikita ko sa posting ng na she is always there. What made her stick sa church? I think sa unang naramdaman, nakita niya itong yung acceptance. Ang natatandaan ko rito, hindi ko alam kung may naghatid pa sa kanya nung pag-uwi niya. The malasakit, the concern, napakaganda nito. Yung Hong Kong Church, may ministry kayo na pag may mga na-lay off, pinapatuloy nyo sa church. That is very good. So, ayan. So, tingnan natin ito. So, punta tayo sa pangalawa. May reflection tayo dito. May reflection. Reflection 1. When was the last time you encountered a community so compelling you wanted to be part of it? What made it attractive? May ganun ba na gusto mong mapabilang? May certain community na gusto mong mapabilang. So, ayan. Bakit ka nag-join? Kasi alam maraming grupo yan Maraming grupo. And especially barkada. Why would you stick with the barkada? There must be always a reason there. And in a church, ganun rin. What made it attractive? So, I think ito, i-browse na lang natin ito. Sagutan nyo na lang later. Sa write-ups ninyo.
Isesend ko yung notes later. Okay? So, ang titingnan natin, bakit ang mga tao, kasi madaling magpapunta eh. Mag-advertise ka lang ng pagkain, maraming pupunta yan. Mag-advertise ka ng free show, something na activity, pupunta ang tao dyan. Pero ang tanong, babalik ba sila? Yung tanong kung hindi sila bumalik, bakit hindi sila bumalik? So, what turns people away? Ano yung turn off sa mga tao? So, may mga common problems. May mga common problems. So yung evangelism na din-discuss natin kuan na, net evangelism ito. So parang ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng lambat. Yung lambat natin ay yung church. And then we attract fishes to come. So nalambat na nga, bakit bumabalik-balik pa? parang gano'n. Pero ano yung kwan? Ano yung bagay na turn off sa mga tao? Pag namimingwit ka hindi man lang galawin yung kitang-kita naman yung pamingwit. So, ayan. May ilan dito. May ilan. These are practical reflections. Practical reflections lang itong mga to. Na sa tingin ko, yung basihan ko rin sa mga community na personally nata-turn off. Kasi may maraming churches sa Manila, may mga community na hindi ko na rin binalikan. But there are those na I keep going. So, ang dalawang pinaka-binabalik-balikan ko na community sa Manila is the community of the Cathedral of Praise. Dito talaga ako nag-member. And the community of Day by Day by Ed Lapis. So, yan yung dalawang community na ang dami kong pinupuntahan na church, but these two yung pinaka-kwan. And mga reflection ko rin kung bakit hindi na ako bumalik. Unang problema, yung pakitang tao versus tunay na pagkatao. So parang ang babait nila pag ongoing yung service. Tapos pag walang service, nagkita kayo sa labas, hindi ka kilala. So parang ganun. Parang ganun yung kasi minsan pag i-design natin yung church na maging centripetal, parang lalo na pag mabagsik yung committee leader mo, gawin mo to. Nagpapakitang tao tayo. Nagpapakitang tao. But ang goal natin dito sana, yung you can be you in a community at yung totoong ikaw ang kaaya-aya pa rin. Sana ganun tayo Yung totoong tayo kaaya-aya pa rin. Hindi yung nagpapanggap lang lagi. In the church, dito sa MCWC, ito yung pinaka-desire ko na mahubog. Yung reality, kasi noon nung bagong pastor ako, may mga insecurities kasi nung pagbago kang minister. Makikita mo sa Facebook, sa social media, at ang gaganda ng mga community nila. Parang ang sasaya nila lagi. Parang perfect na perfect yung community nila. Bakit yung community namin ganito, walang pakialaman, tapos ganito, parang hindi maayos. Bakit sa kanila ang gaganda? Pero alam nyo, yung observation kong yun, may mga pinuntahan kong church na picture perfect. Ang ganda sa social media, perfect na perfect yung presentation, mga postings nila, the way they portray their community. Pero pag napunta ka doon ng live, picture lang pala totoo. Picture lang pala totoo. Nag-aaway-away rin sila sa loob. So parang ang nangyayari sa mga pinupost nila, mga plastikan. So parang ganun. Mula noon, hindi na ako nainggit sa mga church. Mag-focus ka lang sa community mo at kung anong nakikita mong pagkukulang or do not compare to others. Rather, build your community to be a better one, So, I think, paganda sana ng paganda yung community natin. So yun. Pakitang tao versus tunay na pagkatao. Alam natin sa Bible to.
Pag tinitingnan mo yung mga Pharisees, ay, ang ganda. So holy. Talagang very kwan. Pero sabi, whitewashed tomb. So parang gano'n. Napakaganda sa labas, pero puro buto sa loob. So parang gano'n yung kwan. So hindi sana gano'n. How can we be a genuine community? Tunay na pagkatao. So, yan. Yan yung authenticity versus performance culture. Maraming church na performance culture. Ino-orient nila lahat. Sa una siguro, ganun, mag-orientation kayo. Pero darating sana sa punto na hindi. We just be ourselves and it is still good. So, yun. Pangalawa na observation ko na turn off, personally sa akin, is exclusivity and the insider culture. Pag pumunta ka doon sa community, sila-sila lang. Exclusive barkada. Na-OP ka doon. So parang pag nandun ka, ramdam mo na hindi ka belong. And nakikita kong problem ito even in our church. Dito. Kasi mapapansin mo, kahit i-observe natin yung sarili natin, personally, pag sinabi ng MC na magkakamayan tayo, parang kilala mo na yung kinamayan. Parang yung pupuntahan mo, yung mga tropa mo, yung mga kaklose mo rin. Parang minsan nag-aatubili kang pumunta sa mga bago. Parang particularly siguro sa akin na may pagka-introvert. Pero pag-isipan natin yun. It should be inclusive. We accept. Pag naramdaman ng isang tao na tanggap siya sa isang community, hindi mag-aatubiling bumalik yan. So, yun. So, yung culture natin ng pagkikisama, bayanihan, mga ganyan yung concept na. Yung pag naramdaman nila na sa loob ng church, sarado yan. Parang nandito lang sila sa labas na parang hindi na babalik yan. Hindi na babalik. So ayan. Tingnan natin yung kung natin ito. Pangatlo, negativity and judgment. Observe, ewan ko kung yung mga reflections kasi ito mga to. Negativity and judgment. Yung sa loob, ano ba tayo? Punishment focus or grace focus? Minsan, hindi ko lang alam. Wala pa namang direktang narinig. Wala pa naman akong direktang narinig. Pero, may idea na pumapasok sa isip ko na hindi man lang ako nagpipreach ng mga mababagsik. Parang, ang preaching ko lagi seeker sensitive. Pero yun tayo yung sabi ko nga, I'm a grace preacher. Ang Panginoon He accepts you. Nasa kanya, nasa Panginoon yung sinabi kong apat na dito, yung malasakit. Kahit na makasalanan tayo, meron yung genuine concern ng Panginoon. He even died for us. Pagtanggap. Like the prodigal son, parang ang dami pa nang sinasabi ng anak, hindi ako worthy, ama, na tanggapin mo. Sabi ng ama, iyakap na lang siya. Yung pagtanggap. Sa Panginoon natin makikita to And katapatan. Tinatrato niya tayo. Because that's Him. He is love. Faithfulness. And the pag-aruga, He wants to nurture us. Na kahit ang dami nating kasablayan, His grace is sufficient. His grace is sufficient na nandun. So, yan. So, minsan, the way I preach, grace folks, I rather preach, ang tinutuunan ko, yung gusto ng Panginoon na mangyari sa community niya, sa mga anak niya. Ayaw niya yung mga nagchichismisan, gusto niya yung mga anak na they talk about the good things, they witness about the good things na ginagawa ng Panginoon. So I rather paint the picture na gusto ng Panginoon kaysa ina-attack yung mga ayaw niya. So, ayan.
So, anong pinagkaiba nun? That's the way I preach eh. Alam mo, pag pinipaint mo yung puti, nauunawaan nila kung anong itim. So, parang yun yung way ko, na imbis na binabanatan ko yung mali, ipinipaint ko yung tama. Pinipaint ko yung tama. At kung hindi ka naaayon doon, something is wrong. Something is wrong. So, that's one. Now, isipin mo, may makasalanan na pumasok, tapos, ayan, minakmak na nga sa bahay eh. Pagdating sa church, minakmak mo pa ulit. So parang ganun. Buti na, maganda naman na sabihin mo may judgment ang Panginoon. Pero at the same time, we end always with the grace offered by the Lord. Kasi hindi mo may emphasize ang grace pag hindi mo may emphasize yung, hindi mo didiinan rin yung judgment. Eh. Kailangan maunawaan nila yung value ng grace. So yan, negativity and judgment. Sa loob ba ng church, sugatan silang pumasok, tapos paglabas nila, naubusan na ng dugo. Mas lalong naging sugatan. So, yun. Tingnan natin ito. Sana wala yung... We need to think about these things. We need to think about... minsan, ginajudge sina Rick Warren. Kasi sina Rick Warren yung nagpasimuno itong seeker-sensitive church. Because they want to draw people. They want to draw people. I recommend that you read the Purpose-Driven Church by Rick Warren. Tingnan ko yung PDF and I will send. And you will have more of this. Paano na they build the biggest church sa kanilang area. It attracts people. It attracts people. So, yan. And then, yan. Mag-reflect tayo ulit. We will answer. Ano sa mga kwan? Anti-magnets na ito ang nakikita mo sa mismong church mo. So, ayan. Be specific. So, isulat mo na lang. So, sinyo na lang sa messenger ko para ako lang makakabasa. So, ayan. Ano yung mga anti-magnets? Marami yan si Kuya Will. Bro Will. Marami yan si Kuya Will. Anti-magnet. Siya yung anti-magnet. Siya naman yung magnet. Ano ka, Brother Will? Baka nang mahiya. Anong nakikita mo ba ang pakitang tao sa church? Nakikita mo ba ang exclusivity? Sila-sila lang? Nakikita mo ba sa church yung dinidianan lang yung pagkukulang? Oh. Baka naiyak na si Brother Will. Marami pa ito. Sa aming church dito sa Lamot, praise God. Praise God. Dito, meron pa rin naman sa pero nakikita ko na gumaganda. People are becoming genuine. Yun yung malasakit minsan. Dito, medyo pa itong exclusivity. We need a lot of work to do. Kasi may tropa sa church eh. Parang may tinatawag na silang first family eh. Ano yung first family? Yung parang the founders. Ilan na kwan. Tapos may second circle, parang gano'n. We need to break those. Pero paano? Parang gano'n kasi meron hindi mo maiwasan yung but how would we be inclusive? It needs a lot of work. And thinking, meditating on how you break that. Kasi hindi mo maiwasan sa loob ng church, may tropa-tropa na yan eh. Pagkatapos ng simba, ma-observe mo yan. Sino yung magkakasamang umalis? May sariling circle eh. May kanya-kanyang circle. But malakas yan dito din sa amin. Meron din yan sa church dito. Napansin ko. Hindi maiwasan to, but we need to be intentional na pag-aware kasi tayo. Maganda 'yon. Pag-aware tayo. Kasi minsan hindi tayo aware tapos may bisita, ramdam na ramdam siya. At least yung iba, ikaw may grupo ka rito, at least yung iba may grupo na rin. Paano yung isa na walang kagrupo?
So parang yun yung how do we work na kahit sa loob ng church, ma-break muna natin yun. Siyempre, hindi mo maiiwasan na paglabas. May ikon talaga. May tropa-tropa. So, but we need to work on this. Pag-isipan natin na sana pag may bagong pumasok, hindi siya OP. Ramdam niya na ampunin na ninyo. For example, may tropa si Sister Rod. Nakadikit ni Sister Rod si Pastora Eva. May tropa rin si Pastora Joanne. Pag may bago, kanya-kanyang ampun na siguro 'yan. Parang Sister Pastora Eva, ibalato mo na yung isa sa amin. Sa tropa na. So parang ganon, yung may mag-asikaso kung meron mang kwan. Hindi yung nagtutok yung iba't ibang grupo na OP yung kwan. Tingnan natin ito. Yung negativity and kwan, I think sa preaching natin, sa mga policies natin, yung parang more na dinidiinan yung kwan. Alam mo, pag sugatan ka, gusto mo dahan-dahan sila sa paggamot sa sugat mo sugat na nga tapos diniinan pang ganon. So parang ganon. Parang please be gentle with my heart ba? parang Tama yan, Pastor. Kakapris lang ng linggo. Ayan. Kakapris lang ng linggo. Dugaan ako, Pastor. So, ayan. Sino ba nag-preach nung linggo? Si Pastora Eva. May sinasabi sila, Pastora, Bakit? Mali ba yun? Tama naman. Mamaya ka. Alam mo, ito kasi, pag ang nanay mo ang kwan, pag nanay mo ang nagsasalita, kahit sigaw ng sigaw, yan. Parang sanay ka na Imagine, sa loob ng community, normal yan So, parang kwan. Pero paano yung bago sa community? Paano yung bago sa community? 'Di ba may mga memes tayo nakikita sa Facebook? Pag doon sa church, parang ang bait raw ni nanay. Pag uwi sa church, monster. Sana sa church na lang kami tumira, sabi ng So parang ganun. But imagine if there are visitors. Imagine if there are visitors or new in the community. So, pag may umampong grupo na bago, ay, ganyan talaga si mother. Pero pag sumigaw yan, huwag mong pag-alinlangang sinasabi niya yan dahil sa pagmamahal niya. So, ang mahal niya, pinapalo niya. Parang ang Panginoon lang. Parang ganon. May nagpapaliwanag sa kanila. Parang ganon na, kasi hindi naman natin makukuha Kasi kailangan yung Word of God, to teach, to review, may role lagi dyan. Pero pag araw-araw review, parang iba naman. Iba naman ata yun. So parang ganon. Pag nag-review ka, mamaya, parang pag tinalo mo, mamaya, hinihilot mo rin. parang gano'n na. But we think of this. So, kaya yan, daming nag-criticize kina Rick Warren, pero pinag-iisipan kasi nila ito. Paano na yung seeker sensitive? Paano na yung pupunta doon? He finds comfort. Ganun yung what. So maganda yan. Ang suggestion ko rito, gagawa kayo siguro ng mga evangelism Sundays. So parang, for example, sa amin, sa CWC, pag first Sunday, kasi communion, I design sermon na evangelistic type. Emphasizing the goodness of God. And doon yung mga Sunday na kwan, encourage mo yung buong community na to bring friends.
So parang ganun. Ito yung seeker sensitive Sunday. Seeker sensitive Sunday, parang ganun. And then may mga ibang Sunday rin na kwan. So yung evangelism Sunday nyo, doon magdadala ng mga mag-invite ba? So, mga ideas lang, mga crazy ideas. So tingnan natin 'yan. So, and which of this anti-magnet do you see in your own church? All ba? We are all work in progress. We are all work in progress. So, these things is not to hindi para manghusga. This is ang aim natin dito how can we develop more, be better communities. Be better centripetal magnet for the Lord. So parang ganun. So the aim is not to point at the wrong things, but the aim is to improve. Okay? Ayan, biblical principles. Tingnan natin itong mga biblical principles. Itong radical hospitality. Yung early church noon, famous siya sa hospitality. Yung pagtanggap. So they welcome strangers, they eat together, they shared meals. So beyond social barriers 'yan. So ang mga nasa taas ng lipunan, tapos yung mga nasa laylayan ng lipunan, mga slaves, they eat together. Yun yung picture ng Christianity. Kaya nga, ang daming natutuwa. Ang ganda naman ng community. It's a new kind of family wherein yung mga nasa higher caste, they can meet together with the ones who are in the lower caste. So parang dito yung sinasabi ni Paul na in the kingdom of God, in the family of God, there is neither Greek or Jew. Masisira yung barrier na yun. Walang male or female. Paatas lahat yan. Walang slave or master. Ito yung binibuild ng Panginoon na community. So sa Romans 15:7, accept one another as Christ accepted you. So yun yung kwan. So paano na accepting tayo na community. And una siguro dito, sa mga nasa loob na, if we cannot accept each other, ang nangyayari yan, pag may bisita, plastikan yan, nagpla-plastic tayo sa kanila. So we learn to accept each other, we learn to forgive each other, we learn how to love each other. Mahirap ito, pero command ng Panginoon to. We need to learn because we are brothers and sisters in the Lord. Kasi kung i-apply lang natin yung radical hospitality sa labas tapos hindi natin matanggap ang isa't isa, plastikan to. At ang goal natin is a genuine community. So we need the grace of God. We pray. Lord, change us. Turuan mo akong mahalin ang kapatid na ito. Asar na asar ako sa kanya, Lord. Pero paano kang hindi naasar sa kanya, Lord? Turuan mo naman ako ng mga tips, Lord. Parang ganon. So, we need to learn this because pag hindi natin matututunan ito, paano sa langit yan? Eternal na asar ka sa forever na magkakasama dun. The Lord, we need ito. Radical hospitality. Isipan natin ito. Na yung pagtanggap ng bawat isa. So, pag napapractice natin sa akin na bilang coming from the outside community, ako laging praises to the Hong Kong community ako because the way you treat us, ramdam mo yung pagtanggap. Tapos ayan. Uwi kang dami mong kape. Saturday nice. So parang ganon. Sa akin yung the hospitality you showed to me. Pupunta ko yan. I can say it's a radical. And how you have already that. How could you be aware of that and you enhance it more? You enhance it more sa isa't isa sa inyo and then sa mga paparating pa na ibang the way na na-experience ni Sister Grace at yung may iba't iba dyan.
Biblical principle. Meron na sa community ng church nung una. Kaya sila, they turned the world upside down. So, walang boundaries sa kanila. They receive anyone. So, of course, meron yung time na nagagalit si James kasi nakukurap yung church. So, binabanatan ni James na nung mga after 20, 30 years yung church. But it needs to be fixed. But ito, radical hospitality. Biblical principle number 1. Biblical principle number 2. Genuine community. So, yung koinonia, fellowship, koinonia. Hindi lang socialization, hindi lang sila nag-socialize, hindi lang barkada, but it's a deep spiritual partnership. So they shared everything. Yung resources na I heard sa church, nagtutulungan kayo, pautang dito, pautang doon, shared meals. So you pray for each other. Yung buhay ng bawat isa may pakialam tayo, yung genuine community. So, hindi naman siguro perfect, but sasabihin sa community namin dito, hindi naman perfect. Sabihin ko na passing rate siguro. Pero dito, kung mahihit natin ng 80, sana hindi tayo makontento sa 75. We need to work more. Genuine community. Genuine community. So, alam naman natin, ayaw natin yung plastic, di ba? Ayaw natin yung sa harap mabuti, sa likod hindi. So, we need the grace of God dito. We need the grace of God dito na itong mga to kasi mga attractive, nakakaakit-akit ang mga bagay na ito. Pangatlo, yung kitang-kitang pag-ibig, pagmamahalan. So, ayun, sabi ni James, faith without work is dead. So ayan. Yung ramdam na pagmamahal, kitang pagmamahal. Parang nung kasing nung early time ng church, Acts period, maraming mga dumaan na mga, sabihin na nating in pandemic, mga pagkakasakit nung panahon ng early church, mga persecution, ang dami. But itong mga Kristiyano, yung community nila, they stay together. They care for each other. Sa Jerusalem church niya, they care for the widows and the orphans. So walang nag-aabandonan. Parang yung iba nga binebenta nila yung mga ari-arian nila, pinag-iisa nila at kung ano yung level ng bawat isa, pinagpapantay-pantay nila. So actually, ang nauna pa ata ang socialism ng Christianity kaysa sa communism. So yun. So yung practical love, great, yung paano sila magmahalan, yung the way they care for each other, ito yung nagpalakas sa credibility ng message nila. Ang hirap nung nagpe-preach ka ng message of love, tapos nagbabangayan, nag-aaway, puro hate, walang kita. So walang kitang ebidensya ng pag-ibig. So, yun. Tingnan natin itong tangible love. How can we be more loving? Nung pumunta ako diyan, tinatuloy niyo diyan si pangalan nito. Anong pangalan na nung binata na Liam, oh. Tinatuloy niyo 'yun. I think kahit si Liam hindi siya, but I think he saw something in the community na forever hindi niya makakalimutan 'yon. Sabihin na natin hindi perfect kasi may mga debates sa bawat isa kung paano natin i-cater kasi valid naman na mga 'yon kasi may idea na responsable ang church yan. Parang debatable. But I think si Liam, may nakita siyang something na genuine rin doon sa community. Kuwan ko yung tatawagin mong kumain. Ayan, I think wala siguro, hindi niya naramdaman yung mga ganun sa kuwan kasi palaboy siya Parang kuwan. But I think he saw something. And that is a good thing.
that is a good thing na ginawa ng church rin. Yung ginagawa ninyo sa community yan eh. Pag nalilay off yung kwento ni Brother Will, wala pang trabaho, uuwi na sana, and they offered the church to hanggang sa nakahanap ng kwan. That is a good also. Tangible love. So, you think of it, ito yung sinasabi ni Paul sa Hebrews, di ba? In our fellowship, we spur one another in love. Ito ang pagdebatihan natin. Paano tayo maging mas mapagmahal na community? Yun yung pinag-brainstorman natin. Paano natin magagawa pa ito? Paano tayo makapag-shine sa iba? Help others. Nakita ko rin si Brother Will. yung parang tamang-tama yung pangalan mo eh. Will. Bigyan ng jacket yan. Namimigay ng jacket sa mga Neo-Filipinos doon. And then you can do that ministry siguro. Lalo na yung mga bago dyan. So, ayan, sa church. Medyo hukay, bigay dito, bigay doon. So, that would be a good thing also. Ngayon, tiglami, hindi ko alam kung marami ring mga palaboy dyan na nangangailangan. Tingnan natin. Tingnan more tangible love sa community. And of course, we start dito muna sa loob ng community and then towards outside. It should be genuine. Hindi siya program sana. Ito yung sinasabi ko sa church. Ito mga bagay na ito, kasi pag may program rin, it forces us to do. Pero hindi lang sana program. It should be genuine kasi ito yung mga manifestation ng pagmamahal ng Panginoon. We love because He first loved us. He showed us tangible love. Okay? Reflection 3. Which of these biblical principles is the strongest in your church? So, alin dito? Ang pinaka-kuan, yun bang radical hospitality? Yun bang genuine community? Or yung tangible love? So, alin dyan yung, naniniwala ko na dyan yung tatlong yan sa community natin. Sa bawat community ng Kristiyano, meron yang tatlong yan. Kaso, alin dito ang pwede na? Alin dito ang kailangang pang pag-igihan? So, tingnan natin yan. Pag-isipan natin, maybe you can brainstorm as a church leaders and mas maging intentional tayo in enhancing the community. So, ayan. Okay. Lagay nyo na lang yung reflection ninyo sa susulat nyo pagkuhan. Practical ideas. It's 11:21. Practical ideas. Sige. Transform your Sunday. Pwedeng ganito. So, ayan. Practical ideas lang mga. So, paano ba to? Transform your Sunday. Ano yung 3-minute rule? I-challenge natin yung mga member na sa first 3 minutes ng service, pag nag-start, huwag mong kausapin yung mga kadikit mo. Break muna. Parang huwag mong kausapin. Makipag-usap ka sa mga taong hindi mo kadikit sa loob ng church. So, ayan. So, huwag kang makipagkwentuhan sa... Di ba? Pansin nyo yan. Pag pumasok kayo sa church, ang laging kakwentuhan nyo yung kwan. Kadikit mo rin. We are all guilty dyan. Kahit kwan. So, ayan. Instead, maghanap tayo ng mga taong bago doon, standing alone. And ayan, we welcome them. We welcome them. So, ayan. Tingnan natin yon. Tingnan natin yung bagay na, ayan, sa practical na bagay. 3 minutes So, lang ha. 3 minutes. Magsimula tayo sa 3 minutes. Ayan. So, ayan. Pwede rin, Kwan. Pag may mga bago, tanungin mo, dati ka na bang nagsisimba sa Kwan? Mga born again or bago ka lang dito? So, i-orient mo na. Uy, huwag kang magugulat mamaya. Mamaya, yung babaeng yun, umiiyak yun. Mamaya, biglang tatawa yan. That is joy in the Lord. Mamaya, may nagsasalita ng kwan, ng hindi naiintindihan. Tawag namin yan, ganito.
Mamaya, tinataas nila yung kamay nila. That's how we express our worship to the Lord. So, parang ganon, ino-orient mo na sila para hindi naman sila ma-culture shock sa loob ng church natin. So, parang ganon, in the first 3 minutes, pwedeng gawin yon. Sa church namin, daming kailangang i-workout eh. Paano ka mag-first 3 minutes, dumating gitna ng praise and worship? So, parang there are so many. Of course, you be gracious. You be gracious na pan. So, daming i-work out. Kitang nandun ka sa kan eh. Nandun ako sa sound control, nasa likod, pintuan yun. So, ayan. But anyway, practical idea 2. Build family, not organization. So I think sa church dyan sa Hong Kong, it's already more on a family rather than organization. So ayan, smaller groups create families. So hindi ko naman sasabihin kasi may mga grupo-grupo na talagang closer barkada diyan. Hindi ko sasabing mali 'yon. Kasi for example, may grupo ni Pastor Eva, may grupo dito, may grupo rin si Brother Will, may grupo rin. Hindi ko sasabihin mali yun. But we take advantage of that. Parang small spiritual families yung mga yan. And then, gagamitin natin yung mga yon pag may mga bago. Oy, kayo in charge doon. Kayo in charge doon. Mamaya, pagkatapos ng service, kayo nang bahala sa kanya. Sama nyo naman sa grupo nyo. Parang ganun na kasi hindi pa naman uuwi yan. So kagala pa para mapaamo ba. Hindi mapaamo di community tayo. So umamo di jay. So sa church minsan pagbabalikan ko nung kabataan ako, bumabalik ako sa church hindi dahil sa message. Bumabalik ako sa church hindi dahil sa songs. Mostly, bumabalik ako sa isang church because I have friends. I feel I belong. Parang yung observation ko sa personally. I don't know sa inyo. Amen yan, Pastor. So yun yung tingnan natin yon na we build families na pag may bago, may kikilos sana na. Of course, pag yung pumasok may edad, ibigay mo sa grupo nila kuan. Antikati. Antikati, gano'n. Doon ka. Kasi ang gustong-gusto niyong pinupuntahan dito. Kami, magdi-Disney pa kami. Parang gano'n. So, kung bagets naman, yung sa grupo nila, Sister Rod. So, parang gano'n. Build family, not organization. Kasi minsan, nagiging organization yung church. Ang strength ng isang church, pag nakikip natin yung being a family. Okay, practical idea number 3. Serve your fellow Koniangs. Be a mabuting kababayan ba? Lalo na yung mga bago. Yung mga halatado mo yung mga lahat may problema eh. Pero iba kasi yung may Panginoon. May pinagbubuhusan ka ng iyak. May community kang pinagkwekwentuhan ng pinagdadaanan mo. Pero imagine yung mga alone dyan, bago dyan, or wala man lang community dyan. Kaya minsan may mga nagpapakamatay. May mga nasisiraan ng bait. So parang ganun. That's pagkuan kasi pag you listen to them, we serve them, be friend to them. Pag naging kaibigan natin, yung sinasabi nila na we earn the right to be heard. Pag i-share mo na yung gospel sa kanya, hindi kanya sasabihin na hindi kanya sasabihin ng ganun. And actually, pag ganun, pag nag-a-advise ka, doon mo na ipapasok yung gospel.
Ganyan rin ako noon. Kapit lang sa Panginoon. Gusto mo mag-pray tayo. Diba? Yun, tanggapin mo ng Panginoon para may open ka laging lumapit sa Kanya. Pwede kang manalangin. You can always be there. Parang pag tinanggap mo siya kasi you will become a child of God and you be open to go to the throne of grace. So parang ganun na. Alam mo, pag may problema ang isang tao, bihira ang mga taong may sakit, bihira ang mga taong may problema na pag ino-offer mo yung Panginoon, bihirang tumatanggi ang mga yan. So, ayan. Adapt a kabayan na tututukan mo na maging kaibigan. You know yung feeling ng yung feeling ng bago ka rin diyan noon. So ayan. Sa leadership naman, pupunta tayo sa leadership. Ayan, magsagawa tayo ng first time guest audit. Anong ibig sabihin nito? So, mag-survey kayo, parang ano bang ginagawa natin? Meron na ba tayong system? O ayan, pag-isipan natin i-identify natin yung ano yung biggest na anti-magnet sa community natin. So, ayan. Pag may bago, anong ginagawa natin? So, pag may in-invite ni Kwan, paano yon? So, ayan. Celebrate centripetal moments. So, ayan. I-celebrate ninyo rin yung Kwan. Praise God, may dumalo sa atin and napakaganda ng ginawa natin. We celebrate. Measure what matters. So, gumawa tayo ng systems to guide us or guidelines on how to do it hanggang sa maging kultura sa atin yan, maging kultura. And maging maging living invitation. So sa atin, authentically joyful, practice natin yung radical hospitality, parang si Brother Will, salamat sa pamakdo. parang ganon. Be a connector. So, i-host mo na yung pag in-invite mo sa church. Yung church lang sana ramdam rin na tinatanggap. Hindi lang yung tanggap lang siya sa nag-invite. Share needs and answers. So, parang gano'n. So, centripetal evangelism, hindi lang ito tungkol sa program. Tungkol ito sa bawat isa sa atin, yung buhay natin. So, actually, we can be a walking invitation sa community. So, ayan. Tingnan natin yan. Core question. So, yung church natin, remarkable ba yung community natin? Sapat na ba yung pagka-remarkable niya na kahit yung community natin, kahit hindi mo sinasabi ang Panginoon, hindi mga nila alam, gusto nilang maging bahagi dun. Gusto kong mapasali sa community nila. So, ayan. Anong bagay sa community natin ang mag-a-attract sa kanila? Na dahil lang doon, pumunta sila doon. Parang fish yan. Ano yung pain na na-attract yung kwan? Parang itong our life kasi yun yung pain. The way we live, the way we gather together, yung community natin, yun yung kagugustoy ng. So, ayan. Ano yung makaka-attract? So, ayan, closing thought. So, ang centripetal evangelism, it's not about making the church look good. Hindi marketing ito. Hindi marketing. Ang ginagawa natin, parang paano natin mai-express yung goodness of Christ sa ating buhay na mag-shine sa mga tao. Paano natin ma-express na lalabas sa community yan? So, hindi marketing na binabantayan mo yung reputasyon ng church. Kasi, yung karakter ng Panginoon, sabi ni Paul na it's not me living, but Christ living in me. Paano lalabas yan? Na sa community natin ay magmamanifest and magkakaroon ng harmony sa community natin. And then yun, natural na lang sa community natin. So, ayan. So hindi marketing tong pinag-aaralan natin ito.
paano maging yung church na plinano ng Panginoon according to the blueprint of God. So, ayan. It's letting the goodness of Christ shine through His people sa community natin. Okay? So, closing verse natin, Matthew 5:14-16. So, sa Hong Kong, Christian Worship Center, Christ Discipleship CDFC, Fellowship Center, sa Hong Kong, Saturday or Sunday Church, you are the light of Hong Kong. So let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, ayan, again, hindi lang kayo basta, it is the Lord strategically place you there, and He wants you to shine personally and as a community. So, yan, yan yung lesson natin ngayong gabi. Maybe you do a discussion and then, ewan ko kung mag-individual kayo or you work as a group. You work as a group, as a church, and gawa kayo ng strategy ninyo as a church. So, paano gawin ito? So, sisend ko later itong notes. And ayan. May tanong? Query? Wala. So, ayan. So, I think wala. Nag-iisip pa. But anyway, I think my observations, we all know itong reality na ito. And we work together na kahit sa community namin dito sa MCWC, we want to work towards that. Maraming kailangang trabahuin. But may the Lord bring people, draw people towards us. May napansin ako sa church. Mula noong minodernize namin yung church, gumanda yung facility, nag-aircon yung church. Mula noon, napansin ko, ang daming bago, wala pa kaming placard sa church eh. Buti nga, maraming chismosa sa paligid. Pag tinanong mo saan yung church na ito, alam nila kung saan ituturo. So, pero sinasabi ko rin na we need to put placard kasi intentional ito na we draw people towards there. Pero pag pinaganda mo rin ang facilities mo, may effect rin yun. So, hindi lang sana facilities ang gumaganda. Ang number one na pinapaganda natin the spiritual facilities. Our life, our community. So, ayan, all truth are parallel. Pag gumaganda yung facilities natin, gumaganda yung buhay natin, gumaganda yung community natin, people will draw people to us. So, yun. That is the lesson for tonight. And next meeting, pag-aaralan naman natin yung going out. So, ayan. So, let us pray. Hallelujah. Lord, we thank you. Ikaw ang pinaka-model namin, Lord. Napakabait ninyo. While we are yet sinners, you died for us. Napakabait ninyo, Panginoon, genuinely. They call you friends of sinners kasi hindi ka namimili. Tinatanggap mo ang lahat. Gawin mo kami, Lord, na kagaya mo. Gawin mo ang community namin, Lord, na manifestation ng iyong karakter na yan. Bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. Bigyan mo kami ng ideas from you, Lord, kung paano namin mapapaganda pa ang mga community namin. I pray, O God, na you shine through us, you draw people toward us, at magligtas ka ng maraming tao sa pamamagitan, Lord, namin at ng community namin. Bless mo ang bawat isa sa amin. Bless mo ang pamamahinga namin. Ibalik mo, Lord, ang aming kalakasan para sa mga gawain namin sa bukas. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At tayo. Good night. Pastor Bryce, Bigat. Paano yung topic mo sa seminar? Kayo na pong bahala mag-ano doon? Kwan, mag-meeting kami nila Pastor